Magandang hapon, ako po muli si Benison Estareja. Meron tayong panibagong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Tropical Storm Emong with international name na Komay at sa Southwest Monsoon or Enhanced Habagat as of 5 p.m. araw ng Biyernes. Base po sa ating latest satellite animation ay huling namataan ang sentro nitong si Tropical Storm Emong sa coastal waters po ng bayan ng Sabtang sa Batanes. Taglay ang hangin na 85 km per hour malapit sa kanyang gitna, so patuloy pa rin po ang paghina nito at mayroong pagbugso ng hangin na hanggang 115 km per hour. At mabilis itong kumikilos, 40 km per hour pahilaga, hilagang silangan. Samantala, meron din tayong minomonitor na dalawa pang bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Itong si Bagyong Dante na may international name na Francisco ngayon po ay patuloy na humihina at nasa tropical depression category na lamang. May lakas na hangin na 55 kph at pagbugsong 70 km per hour, 630 km po hilaga ng Itbay at Batanes as of 3 p.m. papunta dito sa may eastern portion of China. Habang yung ating tropical storm pa na minomonitor sa labas ng ating par dito sa may Pacific Ocean, nasa labas ng ating area of responsibility, east of Central Luzon, more than 2,200 kilometers away, may taglay na hangin na 65 kph at pagbugsong 80 km per hour. At base sa ating analysis, wala siyang direct effect at hindi naman ito papasok ng ating area of responsibility at magiging si Bagyong Pabian. Base naman po sa pinahon ni Track na Pag-asa regarding dito kay Bagyong Emong, inaasahan po na magiging mabilis ang pagkilos nito sa susunod na 24 oras. Kaya naman po, posibleng lumabas na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng tanghali or sa hapon. Kapansin-pansin din po ang unti-unting paghina pa nito, possible bukas as a tropical depression bago siya lumabas ng ating area of responsibility habang binabagtas po ang hilagang bahagi ng Philippine Sea. Meron pa rin po itong epekto sa ngayon, direktang epekto sa malaking bahagi po ng Northern Luzon, yung malalakas na hangin at mga pag-uulan. Subalit mamayang gabi, unti-unting mababawasan na yung epekto dito sa may dulong bahagi ng Northern Luzon. Base naman po sa ating Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, itong si Bagyong Rosa nga po ay kikilos pahilaga habang nandito sa may Pacific Ocean, going to the northern portion of Pacific Ocean. Pero meron tayong indication na dahil nga nasa hilagang bahagi, yung ating mga minomonitor na weather disturbances sa mga susunod na araw, possible po na maghila or maghatak po ito ng hanging habagat hanggang sa susunod na linggo. Sa ngayon po nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 or malalakas pa rin po na hangin sa mga susunod na oras sa Batanes and Babueng Group of Islands. Habang meron naman tayong Signal number 1 pa rin or pabugso-bugsong hangin dito po sa mainland northern portion ng Northern Luzon, kabilang ng Ilocos Norte, Apayao at mainland Cagayan. So possible po mamayang gabi, mabawasan pa yung ating mga wind signals dito sa may extreme Northern Luzon at posibleng matanggal na rin po mamayang gabi yung ating wind signal number 2 downgrading into signal number 1. Para naman po sa posibleng maging rainfall sa mga susunod na araw, meron pa rin po tayong aasahang malalakas sa mga pag-ulan sa western section of Luzon sa susunod na 24 oras. Nasa 100 to 200 millimeters na dami ng ulan dito po sa halos buong Ilocos Region, Abra, Benguet, pababa ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. So meron pa rin pong delikadong mga ulan na posible pa rin magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas or maging mga hindi masyadong binabaha, pag-apo pa rin ng mga ilog at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Meron naman tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon dito sa natitirang bahagi ng Cordillera Region, Cagayan and Batanes, pababa ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila hanggang 100 millimeters pa rin po hanggang bukas, gayon din sa lalawigan ng Rizal, Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, malaking bahagi ng Palawan at lalawigan po ng Antique. Bukas naman ng hapon hanggang Sunday ng hapon, kahit nakalabas na ng par itong si Bagyong Emong, meron pa rin tayong aasahang malalakas na mga pag-ulan sa western side ng Luzon dahil pa rin po yan sa hanging habagat. So posibleng umabot pa rin sa up to 200 millimeters ang dami ng ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, habang meron pa rin tayong 50 to 100 millimeters na dami ng ulan hanggang sa Sunday ng hapon over Ilocos Sur, La Union, Cavite, Batangas, and Oriental Mindoro. At pagsapit pa po ng early next week, Sunday ng hapon hanggang Monday ng hapon, kung saan meron nga pong SONA ang Pangulo,
meron pa rin tayong aasahang malalakas na mga pag-ulan over Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro hanggang 100 mm. So paminsan-minsan magiging malakas ang pag-ulan doon. Habang sa Metro Manila at mga kalapit na lugar sa Luzon, may kalat-kalat na ulan, mga light to moderate rains, morning up until hapon, and then hapon hanggang madaling araw. Posible rin ang malaking bahagi pa ng Bicol Region, Western Visayas, Northern Samar, at Negros Occidental. Para naman po sa lagay ng ating mga karagatan, medyo maalon pa rin po dito sa western section or western seaboards ng Luzon and Visayas dahil pa rin yan sa malakas na hanging habagat. Subalit tinanggal na po natin yung gale warning doon. Meron tayong gale warning dito po sa may Cagayan Valley, sa baybayin ng Batanes, buong Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands at baybayin po ng Isabela, hanggang 5.5 meters pa rin po overnight or nasa halos 2 palapag po ng gusali. Delikado ito sa anumang uri ng sasakyang pandagat, kaya posible po kayong pagbawalan. At inuulit natin, for the entire Luzon and Visayas, mahangin pa rin po, kaya ibig sabihin, posible pa rin ang maalon na karagatan. So nasa sa inyong mga local coast guards po kung pagpapayagan kayo na pumalaot, lalo na yung mga small sea vessels at mga nangingisda. At para sa lagay po ng ating panahon, para bukas, July 26, araw po ng Sabado, maraming lugar pa rin po ang magiging maulan, magbawan pa rin ng payong kung lalabas ng bahay, pero kung i-compare po natin sa mga nagdaang araw, mas kakaunti na po yung mga magiging pag-ulan na malalakas. Asahan po natin yung occasional heavy rains sa may Ilocos Region, maging sa Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, maging dito rin po sa Metro Manila, dito rin sa Laguna, Cavite, Batangas, hanggang sa may Occidental Mindoro. Kaya patuloy na mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at pagguho ng lupa dahil saturated na po yung ating lupa dahil sa patuloy ng mga pag-ulan itong mga nagdaang araw. The rest of Luzon, makulimlim pa rin ang panahon at aasahan pa rin po yung mga light to moderate with at times heavy rains, lalo na sa dakong hapon hanggang sa madaling araw. At sa ating mga kababayan po dito sa lalawigan ng Palawan at sa buong Panay Island, kabilang na rin ng Guimaras, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon na siyang sasamahan pa rin po ng paminsan-minsang mga pag-ulan, light to moderate with at times heavy rains. Pag-ingat pa rin po sa banta ng flash floods at landslides, the rest of Visayas plus malaking bahagi ng Mindanao, kung ano yung nararamdaman natin na panahon, nitong mga nagdaang araw, magpapatuloy po yan. So ibig sabihin, partly cloudy skies in general, magiging mainit, lalo na po pagsapit ng tanghali at sa dakong hapon hanggang sa gabi, meron pa rin mga pulupulong mga paulan lamang at mga localized thunderstorms. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Meron tayong next update o bulletin po regarding kay Bagyong Emong alas 8 ng gabi at may panibagong weather report mamayang alas 11 naman ng gabi. Muli po ako si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.